Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ng kapatid. Ako po si Sister Nora Dago ng CRC Queens Road Catholic Church ng Bacoor, Cavite. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin salita ay nasa Numbers 20:14-17. Ngunit bago po tayo mapatuloy, tayo muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos Ama sa langit, salamat po sa umaga ito na minsan pa ay binigyan mo ako ng pagkakataong makapagpahayag ng iyong salita. Dalangin ko po ang iyong patnubay. Bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge at anointing ng iyong Holy Spirit upang maipahayag ko ang iyong banal na salita ng aayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin na lalo pa kami lumago sa pananampalataya at maisapuso namin na ikaw lamang ang aming dakilang Diyos na laging kasama at maaasahan sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Numbers 20:14-17. Ang title po ay Messengers to the King of Edom. Pakinggan po natin ang kanyang salita. Verse 14. Moses sent messengers from Kadesh to the king of Edom, saying, "This is your brother." Israel says, "You know all about the hardship that have come to us. Our forefathers went down into Egypt, and we lived there mainly. The Egyptians mistreated us and our fathers. But when we cried out to the Lord, He heard our cry and sent an angel and brought us out of Egypt. Please let us pass through your country. We will not go through any field or vineyard or drink water from anywhere. We will travel along the king's highway and not turn to the right or to the left until we have passed through your territory." Sa Tagalog po. Mula sa Kadesh, si Moses ay nagpadala ng sugo sa hari ng Edom. Ito ang ipinadala sa sabi ng kapatid mong si Israel. "Alam mo ang lahat ng kahirapang dinanas namin. Ang aming mga ninuno ay nagpunta sa Ehipto at nanirahan doon ng maraming taon. Kami at ang aming mga magulang ay pinahirapan ng mga Ehipsyo. Ngunit nang dumaing kami sa Panginoon, dininig niya kami. Nagpadala siya ng mga anghel at umalis kami ng Ehipto. Kung maaari, paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami dadaan sa alinmang bukirin o ubasan, ni sa asalok ng tubig, sa alinmang balon. Mananaluntun lang kami sa pangunahin mong lansangan. Hindi kami lilihis sa kaliwa o sa kanan hanggang makalampas kami sa iyong nasasakupan." Sa buhay natin bilang Kristiyano, mabuti na lumilingon tayo sa nakaraan. Tinitingnan natin ang buhay natin noon. Inaalala natin ang ating mga nagawang hindi kaaya-aya sa Diyos. Ini-evaluate natin ang buhay noon at itinukumpara sa ngayon. Maaaring nagkamali tayo, pero habang inaalala o nagmumuni-muni tayo, what happened in the past, ay natuto tayong improvein o baguhin ang ating sarili. Katulad ng ginawa ni Moses noon. Sabi sa kanya, "Speak to the rock and the water will come out." Pero ang ginawa niya ay ginamit niya ang stick para hampasin ang rock upang lumabas ang tubig. Hindi siya eksaktong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sa buhay natin, mayroong pagkakataong hindi tayo 100% na sumusunod sa Diyos. Nakakagawa tayo ng hindi mabuti sa kapwa. Nagkakamali pa rin kahit Kristiyano ka pa. Kaya tayo naman ay binibigyan ng chances ng Panginoon para baguhin at itama ang ating mga sarili. Kaya na nga po ang mga Israelitas na hindi lalakad sa kaliwa o maging sa kanan, basta't sa tuwid at tamang daan ang kanilang lalakaran. Susunod kami sa iyong kalooban. Ganon ang mensahe sa atin. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa pamamagitan ng pagsubok na iyon ay patuloy ang mga pangunawa at pagmamahal ng Panginoon. Continuous at never-ending ang ating learning to be transformed. Nang sa gayon ay mas maging mabuti tayong tao at makagawa ng kalooban ng Panginoong Diyos. Yan po ang mensaheng ipinaparating ng Panginoon. Nakapakabuti ng Panginoon tulad sa pangako niya, 1 Peter 5:17. "Cast all your anxiety because He cares for you." Proverbs 9:10.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Pag tayo ay may ipapadalang mensahe sa hari, dapat malinaw at magbigin ang tunay na layunin at may kaugnayan sa plano ng Panginoon upang bigyan tayo ng malaking pabor at hingin natin ang nagabayan tayo at matapos ang ipinagagawa niya sa atin ng may katagumpayan. God assures that His presence will go with us. Exodus 33:14-16. Amen. Panginoon, maraming salamat po muli sa umaga nito. Nawa po ay napagpala ka namin. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa mga mensahe mong ipinararating sa amin. Salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng maraming pagkakataon upang makilala ang tamang daan patungo sa pagbabagong buhay. Panginoon, dalangin po namin ang aming bansang Pilipinas na maging ligtas, maunlad at mapayapang tahanan ng iyong mga anak. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po ninyo kaming samahan bukas dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Tuwing alas 5 ng umaga, laya po niyo i-share ang video ito sa iba. Palain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga. Amen.